Ikapitong bahagi. Natatakot ako, nalulungkot, nahihiya. Ito ay mabuti sa aking kaluluwa. Ni Horatio Spafford, na ipublish noong 1876. Kapag ang kapayapaan, tulad ng isang ilog, ay dumarating sa akin. Kapag ang mga kalungkutan ay parang alon ng dagat. Anuman ang aking kalagayan, tinuruan mo akong sabihin, ito ay mabuti. Ito ay mabuti sa aking kaluluwa. Pigilin? Ito ay mabuti, kasama ang aking kaluluwa, kasama ang aking kaluluwa. Ito ay mabuti sa aking kaluluwa. Kahit na si Satanas ay dapat buffet, kahit na ang mga pagsubok ay dapat dumating. Hayaang kontrolin ng pinagpalang katiyakang ito na itinuring ni Kristo ang aking walang magawang kalagayan at nagbuhos ng kanyang sariling dugo para sa aking kaluluwa. Pigilin aking kasalanan o ang kaligayahan nitong maluwalhating kaisipan. Ang kasalanan ko hindi sa bahagi kundi sa kabuuan. Napapako sa kanyang krus at hindi ko na ito pinapasan. Purihin ang Panginoon o aking kaluluwa. Pigilin. Para sa akin, maging si Kristo mula ngayon ay mabuhay. Kung ang Jordan sa itaas ko ay gumulong, walang sakit na magiging akin. Dahil sa kamatayan gaya ng sa buhay, ibubulong mo ang iyong kapayapaan sa aking kaluluwa. Pigilin. At madaliin ng Panginoon ang araw, kung kailan makikita ang pananampalataya. Ang mga ulap ay iuurong bilang isang balumbon. Ang trumpeta ay tutunog, at ang Panginoon ay bababa. Gayunpaman, ito ay mabuti sa aking kaluluwa. Pigilin. Kabanata 35. Pagtagumpayan ng takot. Naiisip ko lang ang antas ng takot na dapat nararanasan mo ngayon. Alam kong nawala na ang mga taong pinapahalagahan mo dahil na-rapture sila. Alam ko rin na ang mga taong pinapahalagahan mo ay namatay bilang resulta ng mga insidente na nangyari noong nangyari ang rapture. Mga insidente tulad ng pag-crash ng sasakyan, pag-crash ng eroplano, rioting at pagnanakaw. Sigurado akong natatakot ka tungkol sa hinaharap, kung paano ka kikita, kung ano ang iyong kakainin, kung saan ka titira, at kahit na mabubuhay ka sa pamamagitan nito. Ang importanteng malaman mo ay alam ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan mo. Lagi mong tatandaan na mahal ka niya. Napakahalaga ng iyong mapagmahal na kabaitan Diyos. Ang mga anak ng tao ay nanganganlong sa ilalim ng lilim ng iyong mga pakpak. Awit 36:7. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa pamamagitan nito ay nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa ating inibig ang Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak bilang handog para sa ating mga kasalanan. Unang Juan 4:8-10. Kung inilagay mo ang iyong kaligtasan sa mga kamay ni Jesus na natusok ng pako, kung gayon ikaw ay anak ng Diyos. Ang iyong walang hanggang kinabukasan ay garantisadong at walang makapag-aalis o makakasira nito. Huwag kalimutan kung sino ka. Hanapin ang Diyos at siya ay magiging isang kanlungan para sa iyo. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang takot ay nalulupig kapag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kita mo, ang Diyos ay perpektong pag-ibig. Sa mga talatang ito, nalaman natin na sa perpektong pag-ibig ay walang takot. Ang pag-ibig ay ginawang perpekto ay isang pagtukoy sa Diyos na nabubuhay sa loob mo. Ang Diyos ay nabubuhay sa loob mo sa sandaling ilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. Sa ganito, ang pag-ibig ay ginawang sakdal sa gitna natin
upang tayo ay magkaroon ng katapangan sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya, ay gayon din tayo sa sanglibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, ngunit ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Siya na natatakot ay hindi ginawang perpekto sa pag-ibig. Unang Juan 4:17-18. Ang iyong amang nasa langit, na mas dakila sa anumang bagay sa lupa o maging sa sansinukob, ay hawak ka sa kanyang kanang kamay. Si Jesus ang nagsabi nito sa atin. Ano ang posibleng makapinsala sa iyo? Sa mga talatang ito, si Jesus ang nagsasalita. Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hinding-hindi sila malilipol at walang aagaw sa kanila sa aking kamay. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay higit sa lahat. Walang sino man ang makaaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Juan 10:27-30. Ano man ang iyong pananaw sa Diyos, mas dakila siya. Siya ay mas dakila kaysa sa alinmang huwad na Diyos kasama si Satanas. Siya na nasa iyo ay isang sanggunian sa banal na espiritu na nabubuhay sa loob ng mga mananampalataya. Sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila, na ang ating Panginoon ay higit sa lahat ng mga Diyos. Awit 135:5. Kayo ay sa Diyos, maliliit na bata, at nadaig ninyo sila, sapagkat mas dakila ang nasa iyo kaysa sa nasa sanlibutan. Unang Juan 4:4. Iyan ang iyong pinoprotektahan ka kung ikaw ay natatakan ng banal na espiritu ni Jesus. Sino kaya ang makakalaban mo? Walang tao at wala. Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Roma 8:31. Isaalang-alang natin ang dalawang emosyon na ugat ng takot. Ang una ay sakit. Pisikal na sakit at emosyonal na sakit na naranasan sa pamamagitan ng pagkawala. Si Jesus ay nagdusa ng matinding pisikal na sakit para sa iyo noong siya ay pinalo at ipinako sa krus para sa iyong mga kasalanan. Alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Nanalangin siya sa Diyos at hiniling sa kanya na alisin ang pasanin sa kanya. Ngunit walang ibang paraan para ikaw ay maligtas, kaya kusa at malugod na tinanggap ni Jesus ang kanyang kapalaran. Anumang oras na nakakaranas tayo ng sakit ay dapat itong ipaalala sa atin na si Jesus ay ganoon din. Ito ay isang bagay na pareho natin kay Jesus. Ang iyong sakit ay dapat maglalapit sa iyo kay Jesus. Naiintindihan niya ang iyong pisikal na sakit. Sa mga talatang ito, nalaman natin na nakaranas si Jesus ng pagdurusa at matutulungan tayo kapag ganoon din tayo. Ang anak ay si Jesus. Dahil ang mga anak ng Diyos ay mga tao, nagawa sa laman at dugo, naging laman at dugo rin ang anak. Sapagkat bilang isang tao lamang siya maaaring mamatay, at sa pamamagitan lamang ng kamatayan, masisira niya ang kapangyarihan ng dyablo, na may kapangyarihan ng kamatayan. Sa ganitong paraan lamang niya mapalaya ang lahat ng namuhay bilang mga alipin ng takot na mamatay. Dahil siya mismo ay dumaan sa pagdurusa at pagsubok, kaya niya tayong tulungan kapag tayo ay sinusubok. Mga Hebreo 2:14-15, 18 New Living Translation. Si Jesus ay laging kasama mo sa lahat ng ito. Ganyan ka makakapagtiis. Dahil tiniis niya ang krus para sa iyo at nabubuhay siya sa loob mo bilang isang mananampalataya. Inilarawan ni Apostol Pablo ang makadiyos na pagtitiis na ito sa mga talatang ito. Pinipilit kami sa bawat panig ng mga problema, ngunit hindi kami nadudurog. Tayo ay naguguluhan, ngunit hindi tayo nawalan ng pag-asa. Kami ay hinahabol, ngunit hindi pinabayaan ng Diyos. Napapabagsak tayo, ngunit hindi tayo nawasak. Sa pamamagitan ng pagdurusa,
Ang ating mga katawan ay patuloy na nakikibahagi sa kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay makita rin sa ating mga katawan. Ikalawang Korinto 4:8-10 New Living Translation. Naiintindihan din ni Jesus ang iyong emosyonal na sakit. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng taong mahalaga sa kanya. Nang mamatay ang kaibigan niyang si Lazarus, umiyak si Jesus. Umiyak siya kahit alam niyang bubuhayin siya mula sa mga patay at makikita siyang muli. Iniyakan din ni Jesus ang lungsod ng Jerusalem nang pumasok siya rito sakay ng isang asno ilang araw bago siya ipinako sa krus. Pagkatapos ay alalahanin na si Jesus ay labis na nababagabag sa damdamin tungkol sa krus, kaya pawisan siya ng dugo bago siya dinakip. Si Jesus ay lubos na pamilyar sa iyong sakit. Si Jesus ay nabuhay ng buo bilang isang tao at naranasan ang bawat damdamin at tukso na ating nararanasan. Naiintindihan niya. Kung gayon, sa pagkakaroon ng isang dakilang mataas na saserdote na tumawid sa kalangitan, si Jesus, ang anak ng Diyos, hawakan nating mahigpit ang ating pagtatapat, sapagkat tayo'y walang mataas na saserdote na hindi makadama ng ating mga kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng bagay na gaya natin, gayon may walang kasalanan. Mga Hebreo 4:14-15. Kung pinili mong ilagak ang iyong pananampalataya kay Jesus at ngayon ay natatakot ka sa maaaring mangyari sa iyo, sinabi ni Pedro na dapat kang magsaya. Alam kong nakakabaliw talaga. Ngunit ito ay dahil makukuha ng Diyos ang kaluwalhatian kung magdurusa ka dahil sa paniniwala kay Jesus. Mayroon kang kayamanan at mga gantimpala na naghihintay para sa iyo sa langit para sa pagtitiis. At isipin kung gaano karaming tao ang maliligtas sa pamamagitan ng iyong patotoo. Magsaya ka talaga. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa maapoy na pagsubok na dumating sa inyo upang subukin kayo, na para bang isang kakaibang bagay ang nangyari sa inyo. Datapuat sapagkat kayo'y mga nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, ay mga galak kayo, upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian ay mangagalak din kayo na may labis na kagalakan. Kung ikaw ay iniinsulto para sa pangalan ni Kristo, ikaw ay pinagpala, sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian at ng Diyos ay nananahan sa iyo. Sa bahagi nila siya ay nilapastangan, ngunit sa bahagi ninyo siya ay niluluwalhati. Ngunit kung ang isa sa inyo ay magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag siyang mahiya. Ngunit luwalhatiin niya ang Diyos sa bagay na ito. Unang Pedro 4:12-14-16. Ang sakit ay tumutupad sa layunin ng Diyos para sa iyo. Gusto niyang magkaroon ka ng malapit na kaugnayan kay Jesus, at ito ay maglalapit sa iyo sa Kanya. Pansamantala lang ang sakit na nararanasan mo sa iyong katawang lupa. Kung ikaw ay isang mananampalataya, isang araw ay magkakaroon ka ng isang maluwalhati, bagong katawan na walang sakit. Kung ang iyong pisikal na katawan ay walang sakit o limitasyon, hindi mo aasahan ang iyong bago, walang hanggan, immortal na katawan. Sa mga talatang ito, makikita natin na sa langit ay wala ng kamatayan, pag-iyak o sakit. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Narito, ang tahanan ng Diyos ay kasama ng mga tao at siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging kanyang mga tao at ang Diyos mismo ay sa kanila bilang kanilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala na ang kamatayan, wala na rin ang pagdadalamhati o pag-iyak o sakit, anumang higit pa. Ang mga unang bagay ay lumipas na." Apokalipsis 21:3-4. Kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay isa ng mamamayan ng langit. Ibig sabihin ay makakakuha ka ng isang katawan na karapat-dapat sa langit. Isa
na walang kamatayan at tulad ng niluwalhating katawan ni Jesus. Sa mga talatang ito, ang ating pagkamamamayan ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, kung saan tayo'y naghihintay din sa isang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating kahihiyan upang maging kawangis ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa gawa na kaniyang magagawa, kahit na ipailalim ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Pilipos 3:20-21. Habang higit mong inaasam ang mga walang hanggang bagay tulad ng Diyos, Jesus, langit, at ang iyong bagong katawan, mas nagiging matuwid at dalisay ka. Lalong ipapakita mo si Jesus at ang kanyang pagmamahal sa mga nakapaligid sa iyo. Inilalarawan iyon ng disipulo ni Jesus na si Juan sa mga talatang ito. Mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Hindi pa nabubunyag kung ano ang magiging tayo. Ngunit alam natin na kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin siya kung ano siya. Ang bawat isa na may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, kung paanong siya ay dalisay. Unang Juan 3:2-3. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na manatili sa mga bagay na nasa itaas, sa langit at hindi sa mga bagay sa lupa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan naroroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon mo ang iyong isip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Sapagkat ikaw ay namatay, at ang iyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na nasa lupa, pakikiapid, karumihan, masasamang pagnanasa, masamang pagnanasa, at kasakiman na siyang idolatriya. Dahil sa mga bagay na ito, ang puot ng Diyos ay dumarating sa mga anak ng pagsuway. Isuot ang bagong tao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng kanyang mailalang. Kolosas 3:1-3, 5-6, 10. Ang iba pang layunin ng sakit ay ang magpakumbaba sa atin at pahintulutan ang lakas at kaluwalhatian ng Diyos na sumikat sa ating kahinaan. Isinulat ni Apostol Pablo ang tungkol sa pisikal na sakit na naranasan niya, na tinawag itong tinik sa kaniyang laman. Hiniling niya sa Diyos na alisin ang kanyang sakit at sinabi ng Diyos na hindi, buong pagmamahal. Kita mo, ang tinik ni Pablo ay nakatulong sa kanya na manatiling mapagpakumbaba at umasa sa Diyos. Ang lakas at kapangyarihan ng Diyos ay nagningning sa pamamagitan ng mahinang laman ni Pablo. Kung walang ganoong sakit si Pablo, naging mapagmataas siya at umaasa sa sarili. Pinipigilan ka ng iyong sakit na magkasala at tumalikod sa Diyos. Dahil sa labis na kadakilaan ng mga paghahayag, upang ako'y huwag magmataas ng labis, ang isang tinik sa laman ay ibinigay sa akin, isang sugo ni Satanas upang pahirapan ako, upang ako'y huwag magpakataas ng labis. Tungkol sa bagay na ito, 3 ulit akong nagsumamo sa Panginoon na ito'y ilayo sa akin. Sinabi niya sa akin, "Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't higit na malugod kong ipagmalaki ang aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Kaya't nalulugod ako sa mga kahinaan, sa mga pinsala, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig, at sa mga kabagabagan alang-alang kay Kristo. Sapagkat kapag ako ay mahina, kung gayon ako ay malakas." 2 Korinto 12:7-10. Ngayon tingnan natin ang pangalawang emosyon na nasa ugat ng takot, ang kamatayan. Ang kamatayan ay dapat lamang katakutan kung wala ka pang relasyon kay Jesus.
Kung nanalangin ka kay Jesus dahil naniniwala kang namatay siya para sa iyong mga kasalanan at humingi ka ng kapatawaran, wala kang dapat ikatakot. Para sa iyo ang kamatayan ay isang pintuan lamang tungo sa kagalakan. Sa sandaling mamatay ka, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay nasa paraiso na langit. Doon nakatira si Jesus. Sigurado ako na ang unang bagay na gagawin niya kapag nakita ka niya ay bigyan ka ng isang mahusay na yakap. Ano ang dapat katakutan diyan? Narito ang pangako ni Jesus ng paraiso sa kriminal na nasa krus sa tabi niya nang manampalataya siya kay Jesus. Iniinsulto siya ng isa sa mga kriminal na binitay na nagsasabi, "Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapuat sumagot ang isa at pinagwikaan siya na nagsabi, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa ilalim ng gayunding kahatulan?" At tayo nga ay makatarungan sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na gantimpala para sa ating mga gawa, ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso." Lucas 23:39-43. Walang dapat katakutan sa kamatayan dahil mas mabuting makasama si Jesus. Ibinahagi ni Pablo ang katotohanan ito sa mga talatang ito. Ang makalupang bahay ng aming tolda ay isang sanggunian sa iyong katawan. Sapagkat nalalaman natin na kung ang makalupang bahay ng ating tolda ay masira, tayo ay may isang gusali mula sa Diyos, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay, walang hanggan, sa langit. Sapagkat tunay na tayong nasa toldang ito ay nagsisidaing na nabibigatan hindi sa ibig nating hubarin, kundi sa ibig nating mabihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Tayo ay matapang, sabi ko, at mas ibig pa nating lumayo sa katawan at manatili sa tahanan kasama ng Panginoon. 2 Korinto 5:1-4. Huwag matakot mamatay. Noong namatay si Jesus, pinalaya kanya sa takot na iyon. Iyon ay dahil maaari kang maging tiwala sa kung saan ka pupunta kapag namatay ka. Kung nagtiwala ka kay Jesus, makakasama mo siya sa langit. Sa mga talatang ito, nalaman natin na sinira ni Jesus ang anak, ang kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang mga anak ng Diyos ay mga tao. Nagawa sa laman at dugo, naging laman at dugo rin ang anak. Sapagkat bilang isang tao lamang, siya maaaring mamatay, at sa pamamagitan lamang ng kamatayan, masisira niya ang kapangyarihan ng dyablo na may kapangyarihan ng kamatayan. Sa ganitong paraan lamang niya mapalaya ang lahat ng namuhay bilang mga alipin ng takot na mamatay. Dahil siya mismo ay dumaan sa pagdurusa at pagsubok, kaya niya tayong tulungan kapag tayo ay sinusubok. Mga Hebreo 2:14-15, 18 New Living Translation. Kung ikaw ay natatakot at nag-aalala tungkol sa nangyari sa mga taong nawala sa panahon ng pagdagit, maaliw sa pagkaalam na kasama nila si Jesus sa langit. Inaaliw tayo ni Jesus sa katotohanang iyon sa mga talatang ito. Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka rin sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi, sinabi ko sa iyo. Maghahanda ako ng lugar para sa iyo. Kung ako'y yumaon at ipaghanda kayo ng isang dako, ako'y muling paririto at kayo'y aking tatanggapin sa aking sarili, na kung nasaan ako, baka nandoon ka rin. Juan 14:1-3. Ang Biblia ay puno ng mga taong nakaranas at nagtagumpay sa takot. Tingnan natin ang ilan sa kanila nang magkakasama, sina Josue, Gideon, Esther at mga disipulo ni Jesus. Pinangunahan ni Josue ang mga Israelita palabas ng ilang
at patungo sa lupang pangako pagkamatay ni Moises. Sa buong aklat ni Josue, may tema ng huwag matakot. Sinabihan ang mga Israelita na sakupin ang lupang pangako at patayin ang lahat ng hindi makadiyos, masasamang naninirahan. Marami silang dapat ikatakot dahil ang ilan sa mga taong ito ay mga higante. Maaaring alam mo ang kwento ni David at ng higanting si Goliath. Kailangang harapin ni Josue ang mga higante bago si David. Sa mga talatang ito, ang mga lalaking ipinadala ni Moises upang tiktikan ang lupang pangako ay nagbigay sa kanya ng ulat ng mga higante, ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak. Ito ang mga pangalan ng mga lalaking sinugo ni Moises upang tiktikan ang lupain. Tinawag ni Moises si Oseas na anak ni Nun na Josue at kanilang sinabi sa kaniya, at sinabi, kami ay dumating sa lupain na iyong ipinadala sa amin. Tiyak na ito ay umaagos ng gatas at pulot at ito ang bunga nito. Ngunit sinabi ng mga lalaking umahon na kasama niya, hindi tayo makakaahon laban sa bayan dahil mas malakas sila kaysa sa atin. Sila'y nagdala ng masamang ulat tungkol sa lupain na kanilang tiniktik sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang lupain na lumalamon sa mga nananahan doon. At lahat ng mga tao na nakita namin doon ay mga lalaking may malaking tangkad. Doon ay nakita namin ng mga Nephilim, ang mga anak ni anak na nagmula sa mga Nephilim. Kami ay sa aming sariling paningin bilang mga tipaklong at gayon din kami sa kanilang paningin. Mga bilang 13, 16, 27, 31 hanggang 33. Naaalala mo ang Nephilim, ang nahulog na mga supling ng anghel na sinuri natin sa isang naunang kabanata. Nandoon sila sa lupang pangako at kinailangan silang labanan ni Josue. Sa talatang ito, ang mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa mga nahulog na anghel. Noong mga araw na iyon at pagkaraan ng ilang panahon, ang mga higanteng Nephita ay nanirahan sa lupa dahil sa tuwing ang mga anak ng Diyos ay nakipagtalik sa mga babae, sila ay nagsilang ng mga anak na naging mga bayani at tanyag na mandirigma noong unang panahon. Genesis 6, 4 na New Living Translation. Si Josue ay palaging sinabihan ng Diyos na huwag matakot. Ang tanging dahilan ay dahil kasama niya ang Diyos. Ang Diyos ang lumaban sa labanan, hindi si Josue o ang mga Israelita. Dahil kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay, talagang wala silang dapat ikatakot. Ito ay pareho sa iyo ngayon. Kung ikaw ay isang mananampalataya, tandaan na ang banal na Espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa loob mo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nabubuhay sa iyo. Huwag kang matakot! Sa mga talatang ito, si Moises ang nagsasalita kay Josue at sa iba pang mga Israelita. Pakinggan, Israel. Tatawid ka ngayon sa Jordan upang pasukin ang mga bansang malalaki at mas makapangyarihan kaysa sa iyo, mga bayang malalaki at nakukutaan hanggang sa langit, isang bayang dakila at matayog, ang mga anak ng mga anakim na iyong kilala, at kung saan mo nakarinig ng sabi, sinong makatatayo sa harap ng mga anak ni anak? Talastasin mo nga ngayon na ang Panginoon mong Diyos ay siyang tatawid sa unahan mo na parang apoy na lumalamon. Wawasakin niya sila at ibababa niya sila sa harap mo, kaya't iyong palalayasin sila at lilipulin sila kaagad, gaya ng sinalita sa iyo ni Yahweh. Deuteronomio 1:1-3. Sa mga talatang ito, makikita natin na inutusan ng Diyos si Josue na maging malakas at matapang. Dahil ito ay isang utos, magagawa mo rin. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para gawin ito. Pagkatapos nga ng kamatayan ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y bumangon ka, tumawid ka sa Jordan na ito,
ikaw at ang buong bayang ito, sa lupain na aking ibibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Walang taong makatatayo sa iyong harapan sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong kasama ko si Moises, gayon din ako sa iyo. Hindi kita pababayaan o pababayaan. Hindi ba ako ang nag-utos sa iyo? Maging malakas at matapang. Huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa, sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Josue 1:1-5. Mababasa mo ang higit pa tungkol kay Josue at kung paano niya patuloy na nalampasan ang takot sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga bilang 13-14 at 26-27, Deuteronomio 1-3 at 31-34, at ang buong aklat ni Josue. Si Gideon ay isa pang bayani mula sa lumang tipan tulad ni Josue. Isang araw, isang anghel ang lumapit kay Gideon at sinabi sa kanya na siya ay isang makapangyarihang tao na may tapang at buong tapang niyang aalisin ang mga huwad na Diyos at pagsamba sa Diyos-Diyosan mula sa lupain. Ngunit si Gideon ay walang iba kundi makapangyarihan o matapang. Nagtago si Gideon nang lumapit sa kanya ang anghel. Kaya bakit sinabi ng anghel na matapang siya gayong hindi naman? Dahil alam ng anghel na talagang matapang si Gideon. Hindi palang alam ni Gideon. Alam ng anghel dahil nasa panig niya ang kapangyarihan ng Diyos. Tulad ni Gideon na may mensahero na nagsasabi sa kanya na siya ay tunay na matapang, gayon din kayo. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, ako ang iyong mensahero na nagsasabi sa iyo na ikaw ay isang makapangyarihang mandirigma. Alalahanin mo kung sino ang iyong Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alalahanin kung sino si Jesus, ang kumander ng hukbo ng Diyos. Hulaan kung sino ang nasa hukbo ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay, tulad ni Gideon, ikaw ay talagang isang makapangyarihang lalaki o babae ng Diyos. Dumating ang anghel ng Panginoon at umupo sa ilalim ng ensina na nasa Ofra, na pag-aari ni Joas na Abiezrita. Ang kaniyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa pisaan ng alak upang itago ito sa mga Midyanita. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya at nagsabi sa kanya, "Ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na makapangyarihang lalaking may tapang." At sinabi ni Gideon sa kanya, "O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nangyari sa amin ang lahat ng ito? Saan nandoon ang lahat niyang kagila-gilalas na mga gawa na isinaysay sa atin ng ating mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayoy itinakuwil tayo ng Panginoon at ibinigay tayo sa kamay ng Madian." Tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, "Yumaon ka sa iyong kapangyarihan at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba ako nagpadala sa iyo?" At sinabi niya sa kanya, "O Panginoon, paano ko ililigtas ang Israel? Narito, ang aking pamilya ang pinakamahirap sa Manases at ako ang pinakamaliit sa bahay ng aking ama." At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tunay na ako ay sasa iyo at iyong sasaktan ang mga Madyanita na parang isang tao." Hukom 6:11-16. Sinabi ng Diyos kay Gideon ang parehong bagay na sinabi niya kay Josue, "Sasamahan kita saan ka man pumunta." Sa banal na kasulatan sa ibaba, makikita natin ang isang grupo ng mga tao na gumawa ng makapangyarihang mga bagay dahil sila ay may pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanilang mga kahinaan, sila ay pinalakas ng Diyos. Ang lakas ng Diyos ay nakapagbuhos sa kanila. Ano pa ang sasabihin ko? Sapagkat ang oras ay malilipol kung sasabihin ko ang tungkol kay Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel at ang mga propeta na sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagpasuko ng mga kaharian, nagsagawa ng katuwiran, nagkamit ng mga pangako, nagpigil ng mga bibig ng mga leyon
pumapatay ng kapangyarihan ng apoy, nakatakas sa talim ng tabak, mula sa kahinaan ay naging malakas sa digmaan, at naging dahilan upang tumakas ang mga dayuhang hukbo. Hebreo 11:32 hanggang 34. Narito ang kasulatan tungkol kay Jesus bilang komander ng hukbo ng Diyos. Si Jesus ang lalaking nakilala ni Josue bago ang labanan sa Jericho. Pansinin na ipinakita ni Jesus na siya ay Diyos sa laman dahil ang lupang kanyang kinatatayuan ay banal. Nang si Josue ay nasa tabi ng Jericho, itiningin niya ang kaniyang mga mata at tumingin, at narito, isang lalaking nakatayo sa harap niya na may hawak na tabak sa kaniyang kamay. Pinuntahan siya ni Josue at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ay sa amin o sa aming mga kaaway?" Sinabi niya, "Hindi. Ngunit naparito ako ngayon bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba at tinanong siya, "Ano ang sinasabi ng aking Panginoon sa kaniyang lingkod?" Sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, "Hubarin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat ang dako na iyong kinatatayuan ay banal." Ginawa ni Josue. Josue 5:13 hanggang 15. Inilalarawan ng kasulatang ito ang hukbo ni Jesus. Ito ay ang lahat ng mga tao na nasa langit na bumalik kasama ni Jesus sa kanyang ikalawang pagparito. Iyan ang lahat ng na-rapture o mga mananampalataya na nabuhay na mag-uli sa rapture. At ito rin ang lahat ng mga tao na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus na naging martir pagkatapos ng pagdagit. Ang kordero ay si Jesus, ang kanyang asawa, at ang mga hukbo ay ang mga mananampalataya. Tayo ay magalak at lubos na magalak at ibigay natin ang kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat ang kasal ng kordero ay dumating na at ang kanyang asawa ay naghanda ng kanyang sarili. Ibinigay sa kanya na magbihis siya ng maliwanag dalisay pinong lino, sapagkat ang pinong lino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo, at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipagdigma. Ang mga hukbo na nasa langit ay sumunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo, na nararamtan ng puti, dalisay, at pinong lino. Siya ay may nakasulat na pangalan sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Apokalipsis 19:7 hanggang 8, 11, 14, 16. Maaari mong basahin ang higit pa tungkol kay Gideon at kung paano siya naging isang makapangyarihang tao ng lakas ng loob sa pamamagitan ng pagbabasa ng Hukom 6 hanggang 8. Ngayon tingnan natin si Esther. Si Esther ay isang Israelita na pinili ni Haring Xerxes upang maging kanyang reyna. Marahil ay nagtataka ka kung ano ang dapat katakutan ng isang reyna. Sa kaso ni Esther, isang masamang tao sa korte ng hari ang nagbalak na patayin ang lahat ng mga Israelita, ang kanyang mga tao. Nang malaman niya ang masamang balak na ito, kinailangan niyang lumapit sa hari at humingi ng awa sa kanyang mga tao. Ang problema ay walang pinayagang lumapit sa hari. Kailangan mong ipatawag para makipag-usap sa hari. Kung lumapit ka sa hari at tinanggihan ka niya, papatayin ka. Oo, inilapat pa ito sa kanyang asawang reyna. Natakot siya sa kamatayan tulad mo. Sa gayo'y lumabas si Hataksh kay Mardocheo sa liwasan ng lungsod na nasa harap ng pintuang daan ng hari. Sinabi sa kanya ni Mordecai ang lahat ng nangyari sa kanya at ang eksaktong halaga ng pera na ipinangako ni Haman na babayaran sa mga kabangyaman ng hari para sa pagkalipol ng mga Hudyo. Binigyan din niya siya ng kopya ng sulat ng utos na ibinigay sa Susa upang lipulin sila, upang ipakita kay Esther at upang ipahayag sa kaniya at upang himukin siya na pumasok sa hari upang magsumamo kay Esther sa kanya at humingi sa harap niya
para sa kanyang bayan. At si Hatak ay naparoon at isinaysay kay Esther ang mga salita ni Mardocheo. Nang magkagayoy nagsalita si Esther kay Hatak at binigyan siya ng isang mensahe kay Mardocheo, nalalaman ng lahat ng mga lingkod ng hari at ng mga tao sa mga lalawigan ng hari na si Noman, maging lalaki o babae, ay pumupunta sa hari sa panloob na looban ng hindi tinatawag. May isang batas para sa kanya na siya ay patayin maliban doon sa kung kanino ang hari ay maaaring mag-abot ng gintong setro upang siya ay mabuhay. Hindi ako tinawag na pumasok sa hari nitong 30 araw. Esther 4:6 hanggang 11. Kinailangan ni Esther na pagtagumpayan ang kanyang takot at ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao. Nagtagumpay siya dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Naniniwala siya na inilagay siya ng Diyos sa posisyon ng reyna para sa ganitong panahon para tumulong na iligtas ang kanyang mga tao, para tumulong na iligtas ang mga tao ng Diyos. Sinabi nila kay Mordecai ang mga salita ni Esther. Nang magkagayoy pinakiusapan sila ni Mordecai na ibalik ang sagot na ito kay Esther, huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay tatakas sa bahay ng hari nang higit pa sa lahat ng mga Hudyo. Sapagkat kung mananatiling tahimik ka ngayon, kung gayon ang kaginhawahan at pagliligtas ay darating sa mga Hudyo mula sa ibang lugar, ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ama ay malilipol. Sino ang nakakaalam kung hindi ka nakarating sa kaharian para sa ganitong oras? Esther 4:12 hanggang 14. Bago siya lumapit sa hari, nag-ayuno siya at nanalangin para sa lakas at karunungan ng Diyos, gayon din ang mga kapwa niya, Israelita. Kapag kailangan mo ng lakas ng Diyos para mapagtagumpayan ang iyong takot, gawin ang ginawa ni Esther. Tandaan na narito ka pa sa lupa para sa isang layunin at manalangin sa Diyos para sa kanyang lakas upang magtagumpay. Nang magkagayoy tinanong sila ni Esther na sumagot kay Mardocheo, "Yumaon ka, tipunin mo ang lahat na Hudyo na naroroon sa Susan, at mag-ayuno ka para sa akin, at huwag kang kumain o uminom man ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno din sa parehong paraan. Pagkatapos ay papasok ako sa hari na labag sa batas. At kung ako ay mapahamak, ako ay mamamatay." Sa gayoy yumaon si Mardocheo at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos sa kanya ni Esther. Esther 4:15 hanggang 17. Si Esther ay nakakuha ng lakas mula sa Diyos nang lumapit siya sa hari. Pinahintulutan siya ng hari na magsalita. Ngayon sa 3 araw, si Esther ay nagsuot ng kaniyang maharlikang damit at tumayo sa pinakaloob na looban ng bahay ng hari, sa tabi ng bahay ng hari. Ang hari ay nakaupo sa kanyang maharlikang trono sa maharlikang bahay, sa tabi ng pasukan ng bahay. Nang makita ng hari si Esther na reyna na nakatayo sa looban, siya ay nagtamo ng biyaya sa kaniyang paningin at iniabot ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kaniyang kamay. Sa gayo'y lumapit si Esther at hinipo ang tuktok ng setro. Esther 5:1 hanggang 2. Ang masamang balak na patayin ang lahat ng mga Hudyo ay napigilan. Lahat ay dahil natalo ni Esther ang kanyang takot. Tinanggap ng mga Hudyo ang kaugalian na kanilang sinimulan, gaya ng isinulat sa kanila ni Mordecai. Sapagkat si Aman na anak ni Hamedata na Agageo, na kaaway ng lahat ng mga Hudyo, ay nagbalak laban sa mga Hudyo upang lipulin sila at nagsumite ng pur na siyang kapalaran upang lipulin sila at upang lipulin sila. Ngunit nang malaman ito ng hari, iniutos niya sa pamamagitan ng mga liham na ang kanyang masamang balak na kanyang binalak laban sa mga Hudyo ay manumbalik sa kanyang sariling ulo at siya at ang kanyang mga anak ay dapat bitayin sa bitayan. Esther 23:25. Tulad ni Esther, nilikha ng Diyos ang bawat isa sa atin para sa isang layunin. Iniwan ka ng may dahilan.
May panahon ka pa para makilala si Jesus at manampalataya sa Kanya. Kung naging mananampalataya ka, may oras ka pa para ibahagi ang mabuting balita sa isang taong mahalaga sa iyo. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo sa mga talatang ito na tayo ay itinadhana. Sa kanya naman tayo ay nagtamo ng mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasiya ng kaniyang kalooban upang tayong mga unang nagtiwala kay Kristo ay maging sa kapurihan ng kaniyang kaluwalhatian. Efeso 1:11-12 New King James Version. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating lakaran. Efeso 2:10. Hindi ka aalisin ng Diyos sa planetang ito hanggat hindi mo natutupad ang iyong layunin. Sa talatang ito, ang nakatulog ay nangangahulugan na siya ay namatay. Ngayon, nang si David ay maglingkod sa layunin ng Diyos sa kanyang sariling henerasyon, siya ay nakatulog. Siya ay inilibing kasama ng kanyang mga ninuno at ang kanyang katawan ay naagnas. Gawa 13:36 na New International Version. Hanggang sa araw na iyon, alamin mo na ang Diyos ay kasama mo, palaging gumagawa ng mabuting gawa sa iyo. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus, ginagawa ka niyang higit at higit na katulad ni Jesus araw-araw. Sa kasulatang ito, ang nagpasimula ng mabuting gawa ay ang Diyos. Palibhas ay nagtitiwala sa mismong bagay na ito na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay tatapusin ito hanggang sa araw ni Hesukristo. Filipos 1:6. Maaari mong basahin ang higit pa tungkol kay Esther at kung paano siya bumangon upang matupad ang layunin ng Diyos para sa kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat ng Esther sa Biblia. Panghuli, tingnan natin ang mga disipulo ni Jesus. May isang kakaibang pangyayari na nangyari kay Jesus at sa kanyang mga disipulo habang nasa bangka silang lahat sa dagat ng Galilea. Naglalayag sila sa karagatan sa kalagitnaan ng gabi nang dumating sa kanila ang isang malagim na bagyo. Ang bangka ay dinaig ng mga alon ng tubig at umaalulong na hangin. Labis na takot ang mga alagad at inisip nilang lahat sila ay mamamatay. Sa mga talatang ito, sumakay siya sa isang bangka na tumutukoy kay Jesus. Pagsakay niya sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Narito, ang isang malakas na unos ay bumagsak sa dagat na ang bangka ay natabunan ng mga alon. Pero tulog siya. Lumapit sa kanya ang mga alagad at ginising siya na nagsasabi, "Iligtas mo kami, Panginoon, namamatay tayo." Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya?" At siya'y bumangon at sinaway ang hangin at ang dagat at nagkaroon ng malaking katahimikan. Ang mga tao ay namangha na nangagsasabi, "Anong uri ng tao ito na maging ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya?" Mateo 8:23-27. Ano ang ginagawa ni Jesus habang ang mga disipulo ay nababaliw at nangangamba? Natutulog siya sa bangka. Oo, natutulog ng mapayapa sa lahat ng ulan, hangin, kaguluhan at gulat. Iyan ay kagiliw-giliw na si Jesus ay nakatulog sa pamamagitan nito. Ang mas nakaka-curious ay ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad nang gisingin siya. Tinanong niya kung bakit sila natatakot at pagkatapos ay sinaway sila dahil sa maliit na pananampalataya. Pagkatapos ay sinaway ni Jesus ang bagyo at ito ay umalis. Bakit sila tatanungin ni Jesus kung bakit sila natatakot? Sa tingin ko, ito ay talagang halata. Nagtanong si Jesus dahil hindi niya nakita ang parehong bagay na nakita ng kanyang mga disipulo. Kita nyo, ang mga disipulo ay tumitingin lamang sa kanilang pansamantalang pisikal na katawan at kalagayan. Si Jesus ay tumitingin sa walang hanggan, makalangit na pananaw
kung saan walang maaaring magbanta sa kanila. Kapag ang takot ay napakalaki sa iyo, ang pananaw ay susi. Panatilihin ang isang makalangit na pananaw at tandaan na walang dapat katakutan para sa isang anak ng Diyos. Sa talatang ito, muling sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kakaunti ang kanilang pananampalataya kapag sila ay natatakot. Napakaliit ng pananampalataya mo, sabi ni Jesus. Bakit mo ako pinagdudahan? Mateo 14, 31 bagong buhay na salin. Natutunan natin na ang pananampalataya ay may kinalaman sa pagtitiwala. Nag-alinlangan ang mga alagad kay Jesus. At sa talatang ito, makikita natin si Jesus na nagpapaliwanag pa. Upang mapaglabanan ang takot, dapat kang maniwala. Ngunit si Jesus, nang marinig niya ang mensaheng sinalita, ay kaagad na sinabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, maniwala ka lamang." Marcos 5:36. Narito ang isang kamanghamanghang halimbawa ng pananampalataya. Isang Romanong senturyon ang lumapit kay Jesus dahil ang kanyang alipin ay pinahihirapan at namamatay. Nang sabihin ni Jesus na siya ay darating upang pagalingin siya, pinigilan siya ng senturyon at sinabing hindi na kailangan, sabihin lamang ang salita. Nananampalataya siya na gagawin ni Jesus ang sinabi niya, na si Jesus ay hindi kailangang pisikal na naroroon sa kinaroroonan ng kanyang lingkod upang pagalingin siya. Namangha pa nga si Jesus sa laki ng pananampalataya niya. Ito ang uri ng pananampalataya na kailangan mo upang mapagtagumpayan ang takot. Pagdating niya sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang senturyon na humihingi ng tulong sa kanya na nagsasabi, "Panginoon, ang aking alipin ay nakahiga sa bahay na paralitiko na lubhang naghihirap." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Parito ako at pagagalingin ko siya." Sumagot ang senturyon, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa ilalim ng aking bubungan. Sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking lingkod. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng kapangyarihan na may nasa ilalim ng aking mga kawal. Sinasabi ko sa isang ito, pumunta, at siya ay pupunta. At sabihin sa iba, halika, at siya ay darating. At sabihin mo sa aking lingkod, gawin mo ito, at ginagawa niya ito." Nang marinig ito ni Jesus, siya'y namangha at sinabi sa mga sumusunod, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya kahit sa Israel." Sinabi ni Jesus sa senturyon, "Humayo ka. Hayaan itong gawin para sa iyo ayon sa iyong paniniwala." Ang kanyang alipin ay gumaling sa oras na iyon. Mateo 8:5-10:13. Palakihin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos. Basahin ang iyong Biblia, manalangin, at sambahin ang Diyos. Ang iyong pananampalataya ang iyong proteksyon at depensa laban sa takot at kasamaan. At ngayon, kung paanong tinanggap mo si Kristo Jesus bilang iyong Panginoon, kailangan mong patuloy na sumunod sa Kanya. Hayaang tumubo ang iyong mga ugat sa Kanya at hayaang mabuo ang iyong buhay sa Kanya. Kung magkagayon ay lalakas ang iyong pananampalataya sa katotohanang itinuro sa iyo at mag-uumapaw ka sa pasasalamat. Kolosas 2:6-7 New Living Translation. Kung hindi ka palalapit kay Jesus, gawin iyan ngayon. Ang kaligtasan ang pumipigil sa iyo mula sa pagkakahawak ng kaaway. Ito rin ang iyong helmet sa baluti ng Diyos, gaya ng inilalarawan ng kasulatang ito. Pinoprotektahan nito ang iyong mga iniisip laban sa mga kasinungalingan at panlilinlang at mga taktika ng takot mula kay Satanas. Ngunit dahil tayo ay kabilang sa araw, tayo ay maging mahinahon
na isuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at bilang helmet ang pag-asa ng kaligtasan. Unang Tesalonica 5:8. Maaari mong basahin ang higit pa tungkol sa mga disipulo ni Jesus at kung paano nagbago ang kanilang mga pananaw sa pamamagitan ng pagbabasa ng bagong tipan sa Biblia. Magsimula sa mga aklat ng Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagbabasa ng bagong tipan para makita kung paano nila natalo ang takot at sumunod sa mga yapak ni Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Lahat ay nakakaramdam ng takot at sakit at nakakaranas ng mga hamon at kahirapan sa buhay. Alam ng Diyos na iyong Ama sa langit ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Higit sa lahat, tandaan mo kung gaano kanya kamahal. Tandaan na hawak kanya sa kanyang kanang kamay kung ikaw ay isang mananampalataya. Hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Ang espiritu na nasa iyo ay ang espiritu ng kapangyarihan. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pangalawang Timoteo 1:7. Sabihin sa Diyos kung ano ang iyong kinatatakutan, kung anong tulong ang kailangan mo, at ibigay sa Kanya ang lahat ng iyong pasanin. Sa mga talatang ito, si Jesus ang nagsasalita. Humingi ka at bibigyan ka, humanap ka at makikita mo, kumatok at ito ay bubuksan para sa iyo, sapagkat lahat ng humihingi ay tumatanggap. Ang naghahanap ay nakakahanap. Sa sinumang kumakatok ito ay bubuksan. Mateo 7:7-8. Siya ay naghihintay at malugod na tatanggalin ang iyong mga pasanin mula sa iyo. Ihagis mo kay Yahweh ang iyong pasanin at aalalayan kanya. Hinding-hindi niya hahayaang makilos ang matuwid. Awit 55:22. Hanapin ang Diyos ng buong puso at lakas at ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Hindi mo kailangang matakot o mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa mga talatang ito, si Jesus ay nakikipag-usap sa kanyang mga alagad tungkol sa kung gaano sila kahalaga sa kanya at sa gayon ay wala silang dahilan upang mag-alala o matakot. Gayon din siya na nag-iimbak ng kayamanan para sa kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, ni sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Isaalang-alang ang mga uwak, hindi sila naghahasik, hindi sila umaani, wala silang bodega o kamalig, at pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo kahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang taas sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi mo kayang gawin kahit ang pinakamaliit na bagay, bakit ka nababahala tungkol sa iba? Isaalang-alang ang mga liryo kung paano sila lumalaki. Hindi sila nagpapagal, hindi rin sila umiikot. Gayon may sinasabi ko sa inyo, maging si Salomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakadamit na gaya ng isa sa mga ito. Datapuat kung ganito ang pagdaramtan ng Diyos sa mga damo sa parang na nabubuhay ngayon at bukas ay ihahagis sa kalan, gaano pa kaya kayo niya dadaramtan o kayong kakaunti ang pananampalataya? Sapagkat ang mga bansa sa mundo ay naghahanap ng lahat ng mga bagay na ito, ngunit alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Ngunit hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Huwag matakot, munting kawan, sapagkat ikalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Lucas 12:21-22, 24-28, 30-32. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos at ibinahagi ang iyong mga pasanin sa Kanya, bilang kapalit ay makakamit mo ang isang bagay
na tunay na kamangha-mangha, ang kapayapaan ng Diyos. Naranasan ko ito mismo at talagang nahihigitan nito ang pag-unawa. Inilalarawan ni Jesus ang kapayapaang ibinibigay niya sa talatang ito. Kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa iyo, hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa iyo. Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso, ni hayaan itong matakot. Juan 14:27. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang katotohanang iyan at lalong isiniwalat na ang kapayapaan ng Diyos ay nagbabantay sa ating puso at mga kaisipan. Hayaang mapatahimik ng kapayapaan ng Diyos ang iyong mga alalahanin at iyong mga takot. Huwag kayong mabalisa sa anuman, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4:6-7